Kakabili ng hiwalay nito. Ang hahanapin yung hose na ganito is tulad ganito dapat. Braided siya. Nylon braided siya. Tamo. Ito, hindi ito basta-basta napupunit. Ano yung isa kasi, rubber. Kaya pag malakas yung pressure ng tubig, lumalaki. So pag 'di ba kasi ang mangyari niyan pag ganun-ganun tayo eh. 'Di ba? Kung hindi naman continuous flowing ang gamit nyo, kasi pag continuous flowing, dire-diretso yung tubig. Pero pag ganito kasi gamit nyo sa bahay, 'di ba yung pressure no patigil-tigil. Ang mangyari kasi pag rubber yung loob, sumasabog. Kaya pansinin nyo, 'di ba? Pansinin nyo. Pag gamit nyo is rubber yung loob, ilang buwan pa lang makikita mo yung ganito niya tumutulo na. Dapat nylon braided yung hahanapin nyo. Ganito dapat yung loob. At least may idea lang kayo para at least pag pumunta ka at namili ka, alam mo yung gagawin mo. Kasi ang mahirap kasi niyan pag namimili tayo. Hindi natin alam kung ano yung bibilhin. Magtatanong lang tayo doon sa promo. O kung kayo pumunta at alam niyo yung gagawin nyo, knowledgeable kayo. Yun yung kagandahan mga ka-Righteous One pag nanonood kayo ng mga vlogs na tulad nito. At least nabibigyan namin kayo ng idea kung ano yung magandang gawin at kung ano mga gamit ang pwede nyong bilhin na at least alam nyo sa sarili nyo na maganda. O tulad nito halimbawa, kung hindi ka nanood ng vlog na to, hindi mo alam na may ganitong klase na pwede pala nating na-adjust din yung lakas ng tubig. Or tulad nito, mayroon pala tayong continuous flowing na sa tingin natin mas kailangan natin lalo pag may mga bata, may mga kapansanan kakasama sa bahay. So, pwede itong mga ganito, continuous flowing. Dito halimbawa, wala ka masyadong alam sa stainless o kung hindi ka nanonood ng vlog ko, hindi mo alam na yung 304 na code ng stainless is pang heavy duty. Okay, so okay mga ka-Righteous One, welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga latest upload. Mga ka-Righteous One, ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung iba't ibang klase ng bidet natin. So, sa market, marami kayong mga bidet na pwede pagpipilian, pero wala akong idea kung alin yung mas convenient gamitin. Okay, ngayon dito, isi-share ko sa inyo mas convenient at mas magandang gamitin. So, meron tayong ganito. Ito, bidet din to. Okay. Ito naman kinakabit to mga ka-Righteous One dun mismo sa seat cover ng upuan ng ng CR ito. Yan. So, ina-adjust siya. Yan. Ang maganda kasi dito mga ka-Righteous One, halimbawa, kung may mga kasama kayo sa bahay na mga, alam mo yung may mga kapansanan. So, dito kasi, ito kasi, 'di ba hawak-hawak natin 'to. Ito kasi naka-fix na 'to. Tapos ito na lang yung iikutin. Okay? At automatic kasi yung pinaka tubig lalabas na siya dito. Ito. Yan. So ito naman high pressure pwede. Okay? So lalabas na siya dito kasi may mga minsan may mga kasama sa bahay yung mga na stroke, 'di ba isang kamay lang naman yung pwede nilang gamitin minsan, yung mga kalahati yung patay ang katawan. Kaya minsan nahihirapan sila magamit ng bidet. Ngayon, mas okay to para sa kanila kasi nakaganyan siya dun sa bowl. Okay, ang gagawin lang nito is iikutin niya lang to. Tapos automatic kasi ito, bababa to. So yung tubig lalabas dito para makapaghugas ka na. Okay? So, maliban dito mga ka-Righteous One, mayroon din tayong ganitong klase naman. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung mga bisek natin sa bahay. Ayan, di ba? Ginagano lang siya. Ayan. Pinipindot lang. Okay? So, maganda rin to. At kung titingnan mo kasi yung pinakabutas nito, ayan. So, pwede rin siya sa high pressure at saka sa low pressure. Ayan. So, maganda kasi dito, pag nadumihan to, natatanggal din to sa dulo. Yan. Para yung mga solid particles, matatanggal natin. Malilinis pa siya. Ayan. So, pwede siyang tanggalin. Yan. So, pag nilinisan, pwede. So, balik na lang natin. Yan. Tapos, may mga ganito din. Okay? So, ito, nakadesign to sa low pressure at saka high pressure naman. Kasi kung titingnan yung mga ka-Righteous One, maliit yung butas.
Yan. Tapos ito nabubuksan din. Ito i-screw nyo lang din to. Yan o. Yung awang na yan. I-screw mo rin yan. Bagay gusto nyo linisan. Ang kagandahan lang dito mga Righteous One. Itong sa likod. Yan. Okay. So dito, pag sobrang lakas yung tubig, pwede mo siyang bawasan. Okay. So nakokontrol nyo siya dito. Depende dun sa gusto nyong lakas ng tubig. Yun yung maganda sa mga ganito. Okay, so ito, kung gaano kalakas yung tubig, so yun lahat. Ang dito naman, kaiba naman nito, is nakokontrol nyo naman. Yan. So, pwede to sa high pressure, pwede rin to sa low pressure. Ito naman, yan. Ito naman yung isa. Yes, ito pwede rin to sa high pressure, at saka sa low pressure din. Pwede rin siya. Ang kagandahan naman dito mga Righteous One, pwede naman to continuous flowing. Ito kasi hindi siya pwedeng continuous flowing. Kasi kung i-continuous nyo to, dapat nakapress siya ng ganito. So, dire-diretso yung labas ng tubig. Ito, na-adjust nyo rin to yung tubig dito. Ayan. So, dito, pwede mong i-off. Pwede rin yung bilis ng tubig. Naka-adjust dito. Ito naman is continuous flowing. So, ito, pwede mo siyang nasa sa inyo yung control. Yung sinasabi kong continuous flowing naman, iaangat mo lang to. Ayan. So, pag nakaangat yan, dire-diretso na yung tubig. Kasi malimit kasi ang mga bidi, ginagamit to panlinis sa CR eh. Kasi kung pindot ka ng pindot sa ganito, syempre nakakangalay din to. Ayan. Unlike kasi pag continuous flowing, dire-diretso lang. So, yung tubig nyo, dire-diretso. Ito naman, nakadesign naman to sa high pressure at saka sa low pressure din. Ayan. So, yung maganda, at least may idea kayo dun sa mga bidet na available ngayon. So, mayroon din tayong bidet na ganito naman. Ito is pure stainless naman to. Yan. So, ito rin yung pindutan niya. So, mga Righteous One, at least may idea lang kayo. Ang magandang klase na stainless mga Righteous One, dapat yung code niya is 304. Pag mga 304 kasi na stainless is pang heavy duty na yun. So kasi it is sa stainless kasi minsan stainless yan. Pero titingnan nyo rin yung code syempre. Pag 304 yung code ng stainless, magandang klase yun. Tapos, ang malimit mga Righteous One, pansinin nyo sa bidet. Pag ganito yung wire, yung pinaka-hose niya, diba minsan tumutulo, mabilis siyang masira. Ang kagandahan naman dito, hanapin nyo rin yung ganitong hose ng, kasi nabibili kasi ito ng hiwalay eh. Ito, nakakabili ng hiwalay nito. Ang hahanapin yung hose na ganito is tulad ganito dapat. Braided siya. Nylon braided siya. Tamo. Ito, hindi ito basta-basta napupunit. Ano yung isa kasi, rubber. Kaya pag malakas yung pressure ng tubig, lumalaki. So, di ba kasi ang mangyari niyan, pag ganun-ganun tayo eh. Di ba? Kung hindi naman continuous flowing ang gamit nyo. Kasi pag continuous flowing, dire-diretso yung tubig. Pero pag ganito kasi gamit nyo sa bahay, di ba yung pressure no, patigil-tigil. Ang mangyari kasi pag rubber yung loob, sumasabog. Kaya pansinin nyo, di ba? Kaya pansinin nyo, pag gamit nyo is rubber yung loob, ilang buwan pa lang makikita mo yung ganito niya tumutulo na. Dapat nylon braided yung hahanapin nyo. Ganito dapat yung loob. At least may idea lang kayo para at least pag pumunta ka at namili ka, alam mo yung gagawin mo. Kasi ang mahirap kasi niyan pag namimili tayo. Hindi natin alam kung ano yung bibilhin. Magtatanong lang tayo doon sa promo. O ano yung magtatanong ka doon sa promo. Minsan ang promo kasi makapagbenta lang yan eh. Kahit ano lang sasabihin. Unless kung kayo pumunta at alam niyo yung gagawin nyo, knowledgeable kayo. Yun yung kagandahan mga Righteous One pag nanonood kayo ng mga vlogs na tulad nito. At least nabibigyan namin kayo ng idea kung ano yung magandang gawin at kung ano mga gamit ang pwede nyong bilhin na at least alam nyo sa sarili nyo na maganda. O tulad nito halimbawa, kung hindi ka nanood ng vlog na to, hindi mo alam na may ganitong klase na pwede pala nating na-adjust din yung lakas ng tubig. Or tulad nito, mayroon pala tayong continuous flowing na sa tingin natin mas kailangan natin lalo pag may mga bata.
may mga kapansanan ka kasama sa bahay. So, pwede itong mga ganito, continuous flowing. Tapos, tulad dito, halimbawa, wala ka masyadong alam sa stainless o kung hindi ka nanonood ng vlog ko, hindi mo alam na yung 304 na code ng stainless is pang heavy duty. Okay, so mga ka-Righteous One, salamat sa panonood.